Ito ang GMA Regional TV News. Ang iba pang maiinit na balita ng GMA Regional TV ahatid ni Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Sugatan ang isang lalaki matapos barilin habang natutulog sa kanyang bahay sa Upol, Misamis Oriental. Sa Bacolod City naman, nahulikam ang panloloob ng dalawang lalaki sa isang kotse. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Kitang pagpark ng pulang kotseng ito sa tapat ng isang laundry shop sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Lumabas ang driver na may dalang laundry basket at pumasok sa establishmento. Maya-maya pa, dumaan ang dalawang lalaking sakay ng puting motorsiklo at binuksan ang sasakyan. Hindi napansin ng biktima na hinahalugog na pala ng mga magnanakaw ang kanyang mga gamit sa loob ng sasakyan. Ayon sa biktima, nakagawad ng barangay, nag-hazard lang siya at hindi na nailak ang kotse dahil mabilis lang naman sana siya. Nakuha ng mga suspect ang bag ng biktima na may lamang perang aabot sa 40,000 pesos. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect pero na-trace na ang motorsiklong ginamit nila. Nagpapagaling ngayon sa isang ospital sa Davao City ang isang dalagitang 14 anyos matapos siyang tagain mismo ng kanyang tatay sa loob ng kanilang bahay sa Sulop, Davao del Sur. Ayon sa pulisya, nagtalong mag-ama dahil hindi na kinakausap ng nanay ng biktimang suspect. Agad naaresto ang suspect sa kanilang bahay na sasampahan ng karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Binaril ang isang lalaki habang natutulog sa kanyang bahay sa Opol, Misamis Oriental. Ayon sa kaanak ng biktima, katabi noon ng biktima ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Ligtas naman ang bata habang isinugod sa ospital ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala ng baril sa baywang. Tinutugis pang suspect habang patuloy na inaalam ang motibo sa krimen. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naagnas na ng natagpuan ng mga otoridad ang isang lalaki sa Bacaray, Ilocos Norte. Batay sa investigasyon, taga Barangay 4, Santa Maria sa Vintar ang biktima na nagpaalam sa kanyang pamilya na pupunta sa Cagayan. Nakainom daw ang biktima noong umalis noong November 16. Natagpuan siya sa isang irigasyon sa Barangay Buyon ilang araw matapos mag-report sa pulisya ang kanyang pamilya. Nakita rin doon ang kanyang motorsiklo. Ayon sa Municipal Health Office, hindi na matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima dahil sa naagnas na ang katawan nito. Happy Monday mga mare at pare! May panibagong achievement unlock ang Hello Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. More than 1 billion pesos na ang gross sales ng Hello Love Again sa worldwide box office. Ito na raw ang first Filipino film na naka-achieve nito. Ang Hello Love Again ay produced by Star Cinema and GMA Pictures, kung saan ito ay sequel ng kwento ni na Joy at Ethan na karakter ni na Kath at Alden. Sa ngayon, bukod sa ongoing screening sa Philippine cinemas, showing na rin sa 1,100 cinemas sa Europe, North America, Southeast Asia at Middle East ang Hello Love Again. Thankful naman sina Alden at Kat sa achievement ng Hello Love Again at hindi raw nila inaasahan ang support ng fans. Ipasusubasta ngayong buwan ang ilang obra at gamit na may kaugnayan sa mga bayani ng Pilipinas, kabilang po ang iskultura ni Jose Rizal. Kung magkano ang inaasahang presyo ng mga yan, alamin sa balitang hatid ni Oscar Oida. Ito na marahil ang isa sa mga pinakamahalagang obra sa bansa. Pinamagatang Josephine Sleeping. Nililok ito ni Jose Rizal habang naka-excel sa dapitan. Ang kanyang modelo, ang asawang si Josephine Bracken, habang ito'y nahihimbing sa pagtulog. It does not only represent the last love of Jose Rizal, who is Josephine Bracken. Ito rin ay isang art na ginagawa niya out of love. Napakaganda yung form ng sculpture, no? And then yung folds ng kumot. No? So, ito talaga makikita mo na si Jose Rizal nagkakaroon talaga ng formal training sa sculpture. No? Because mga barkada
barkada niya, si Ulan Luna, Felix Resurrection Hidalgo sa Spain, ang lahat mga Benlure brothers, no? So, natututo talaga siya. Ito na raw marahil ang huling obra ni Rizal bago ito namatay. Isusubasta ito sa Leon Gallery sa Makati sa initial bidding price na 5 million pesos. Mga descendants daw mismo ni Narcisa Rizal ang nagpapabenta nito. Ito yung mga apo ni Narcisa Rizal. Si Narcisa is one of the siblings, no, ni Jose Rizal, and sila yung nakapagmana ng mga sculptures, no. Yung iba na benta na natin in the past. Ito yung tinago nila, sa tingin nila, ito yung pinaka-importanting sculpture na nasa kamay pa nila. Whoever will end up with this piece will have what will inarguably be one of the most important art pieces in this country. Ito na talaga. Kasabay rin ang pagdiriwang ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa November 30, isusubasta ang sinasabing huling seal ng Katipunan na ginamit umano sa pagtatak ng mga mahalagang dokumento ng samahan. Nasa 1.5 million pesos daw ang opening bid para sa natatanging selyo. Ipapa-auction din sa Bonifacio Day ang Bonifacio bust na likha ng national artist na si Guillermo Tolentino. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa seguridad sa Kongreso matapos ang paglilipat kay OVP Chief of Staff Zulaika Lopez sa VMMC at iba pang issue. Kausapin natin si House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo lahat yan. Apo, kumusta po ang seguridad ngayon dyan po sa House of Representatives? Well, okay naman. Wala pa kasi si Vice President dito. We're waiting for her. We were advised kasi na pupunta siya at attend dito sa Committee on Good Government and Public Accountability. Kaya pa-secure naman itong Kongreso sa loob at sa labas sa tulong ng PNP. Opo. Yun po bang security blanket nyo extended hanggang sa VMMC kung saan naroon po ngayon si Lopez na nasa kustodiyan ng House of Representatives? Hindi po. Nakakompine pa siya sa Veterans Memorial Hospital up to now. So wala pong seguridad doon ang House of Reps? Iba pong nagbabantay sa kanya doon? Pareho pong PNP. Meron ng bantay din galing dito sa House of Representatives. Wala po tayong impormasyon kung hanggang kailan siya mananatili roon? Wala po kami, pero nakatanggap po ng sulat si Chairman Joshua na hindi daw makakarating ngayon sa hearing si Attorney Lopez. Okay. Dahil nga doon sa prognosis ng taga-Veterans Hospital na she is suffering from acute stress disorder. Opo. So kung opisyal hindi na makakarating itong si Lopez, nabanggit nyo nga kanina, may impormasyon kayong paparating si Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara. Meron po bang oras kung kailan siya inaasahang darating? Wala po Wala pong sinabing oras. Basta ang in-advise lang sa amin ay darating siya sa atin sa meeting, sa hearing ng committee. Opo. Kinoordinate po ba yung inaasahang pagdating niya dyan sa Kamara sa inyo pong opisina? Of course, nakahanda po. Okay. Kasi this will not be the first time na pupunta siya rito sa isang hearing, no? Maraming beses na po siya pumunta rito. Oo nga po. Oho. Ano po ba yung protocol kapag nagpunta siya dyan? Of course, meron siyang PSG na kasama. Paano ba yung protocol? May kasama ho siya security, contingent niya. Tapos po, uupo siya rito. Tapos kailangan mag-oath siya, mag-take ng oath. Lahat po na resource persons dito nagte-take ng oath. Pero yun nga po ang naging issue nung nakarang yung unang pagdinig na inatinan, hindi po siya nag-take ng oath. Ano mangyayari kapag hindi ho siya nag-take ng oath? That's a basic requirement po sa mga committee hearing. Lahat ng resource person
nagtitake ng oath bago po sila magsalita. Opo. Well, in any case, meron ho kayong coordination with PSG kung ano man ang magiging action ng House of Representative, yung Quad Committee, kung ano yung magiging action nila kay Vice President Sara Duterte. Opo, naka-ready naman po. Naka-ready. Paano ho kang sabihin ng Quad Committee na siya isa-cite in contempt at siya ilalagay din dyan sa detention facility ng House of Representatives? Wala naman kung sinasite na contempt na gano'n. Pero kung sakali lang ho, nakahanda ho ba kayo na isang Vice President, sitting Vice President, ay madidetine dyan po sa House of Reps? Hindi po gagawin yun. Okay. Kung hindi po gagawin, pero handa po kayo kung sakasakali man. Okay. Sige po. Nakausap niyo po ba? Come again? Maraming salamat po. Nabanggit niyo po parating na po siya? Tama ho ba? Okay. Sige po. Okay. May nabanggit po si Secretary General Reginald Velasco na may parating na. Kaya siya yung nagpaalam na sa ating panayam. Maraming salamat po, Secretary General Reginald Velasco.